Nakatingin si Aaman kay Nana at hinabol ito. Nagulat si Nana habang may hawak itong bulaklak. At naihagis niya ito dahil sa kanyang takot. Napatakbo ito ng mabilis. At nakita niya may paparating na malaking dilis na pasalubong. Sa kanya at nanlaki, ang kanyang mata. At di niya namalayan dumaan si Aaman sa kanyang tabi. Na nakikipaglaban kay Arlott, at napatingin si Aaman kay Nana at nagkatitigan sila. Sa sobrang takot napagapang si Nana sa pagtakbo. Habang patuloy ang pagtingin ni Aaman habang papalayo. Si Nana at biglag dumating si Lapu-Lapu. At inutusan ang kanyang magmanga kawal. Nahabulan si Nana. Habang patuloy ang paglalaban ng dalawang si Aaman at Arlott. Habang ang mga kawal ay patuloy ang paghabol kay Nana. At ang ibang kawal ay nakipaglaban din ito kay Aaman. Samantalang si Nana ay pagod na sa pagtakbo. At laking gulat niya at bigla nang lamang sa kanyang harapan si Lapu-Lapu at nakatitig na. Na para kainin si Nana. Hinawakan nito si Nana sa leeg at banitin. Pumipigla si Nana ngunit wala itong magawa. Sa lakas ng pagsukal sa kanya. At biglang kinagat ni Nana ang kamay ni Lapu-Lapu at sa sobrang sakit ay naihagis siya nito. Nang malakas gamulong si Nana at namilipit sa sakit. Ngunit kailangan nito mailigtas ang kanyang sarili. Dahan-daang bumangon habang papalapit si Lapu-Lapu. Nang hawak ang mahaba at matalas na espada nito. Nang akma nitong saksakin, si Nana ay takot na takot. Biglang inihagis ni Aaman ang kanyang sandata. Patungo sa kinaroroonan ni Nana. At biglang tumusok ang sandata ni Amon sa harapan ni Nana. At nagkaroon ng ipu-ipu na tubig na nakabalot sa sandata ni Aaman. At parang isang himala na bigla na itong sa harapan ni Nana si Aaman. Para iligtas ito ngunit si Aaman ang nasaksak ni Lapu-Lapu sa likod. At namilipit ito sa sakit at nakita ni Nana na tumutulo ang dugo sa espada. Na nakatusok sa likod ni Aaman. At namumutla na ito, hinugot ni Lapu-Lapu ang espada. At bigla kinuha ni Aaman ang kanyang sandata. Tumakbo ng mabilis siya. Aaman bitbit si Nana at nagdive sa dagat. Habang nasa dagat nakita ni Moskov. At mayroong aninong ahas na sumusunod sa kanilang sinasakyang bangka. At winasak ito. Sa lakas ng pagsalpok tumalsik si Nana at Aaman sa kabilang bangka na magkayakap. At pinatakbo ni Aaman ng mabilis ang bangka ngunit inabutan ni Moskov at nakipaglaban ito. Dahil sa bilis ng pagtakbo ng bangka hindi natuloy ang kanilang laban. Samantala nakahiga na si Amon at iniinda ang kanyang sugat. At si Nana ay umiiyak at tumulo ang luha. Damaloy ito sa sugat Aaman. Nung makita ni Nana na damaloy ang kanyang luha sa sugat Aaman bigla niya itong tinakpan. Napatingin si Aaman kay Nana. Nang palubog na ang araw at patuloy pa rin ang pag-iyak ni Nana. Nakatingin si Aaman kay Nana at hinawakan ang mukha ni Nana at pinupunasan ang luha. At unti-unti nang pumikit ang mata ni Aaman at bumagsak ang kamay nito at nawalan ng malay si Aaman. Ang madilim na sumpa ni Moskov. Sa malawak na disyerto ng Agalta, isang batang mandirigma ang nakatayo sa buhanginan, pinagmamasdan ang isang malaking tribo na nagkakasiyahan sa gitna ng nag-aapoy na bonfire. Makikita si Moskov, bata pa, hawak ang isang simpleng sibat. Pumapailan lang sa hangin ang kanyang malupit na tira, tinatamaan ang isang target mula sa malayo. Sa kanyang likuran, nakatayo ang kanyang pamilya at ang pinuno ng tribo, ipinagmamalaki siya. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat sa pagtulog, biglang may umaalingaw-ngaw na tunog ng pagsabog. Ang mga tolda ay nilamon ng apoy. Mga mandirigma ng Wild Sand Tribe, agad na nagtipon, ngunit wala silang laban sa isang malaking hukbo na may kakaibang itim na enerhiya. Nakikita ni Moskov ang kanyang ama, nakikipaglaban sa isang napakalakas na mandirigma. Sa isang iglap, napaluhod ang kanyang ama, duguan. Sa galit, sumugod si Moskov, ngunit masyado siyang mahina. Sinaksak siya ng isang sibat, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising si Moskov sa isang madilim na kuweba, puno ng kakaibang enerhiya. Sa harap niya, nakangisi si Kufra, ang ancient tyrant. Gusto mong maghiganti, bata? Tanong ng halimaw habang umiikot ang kanyang madilim na enerhiya sa paligid ni Moskov. Sa sobrang galit, tinanggap ni Moskov ang alok, hindi alintana ang magiging kapalit. Ang kanyang katawan ay binalot ng enerhiya, ang kanyang balat ay dumilim, at ang kanyang sibat ay napuno ng kakaibang kapangyarihan. Bumalik si Moskov sa labi ng kanyang nawasak na tribo, ngayon ay wala nang natira kundi abo.
Sa gitna ng disyerto,